Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Vivian Lord C. Avila mula sa BN1A. At sa araw na ito, ako ay ang inyong tagapag-ulat at ang aking tatalakayin ay ang siklo ng pagpaplanong pang-instruksyon. Ngayon, alamin muna natin ang mga layunin. Sa araling ito, matutukoy ang siklo ng pagpaplanong pang-instruksyon. Sunod, ipapaliwanag kung paano ginagampanan ng siklo ng pagpaplano ang pagpaplano para sa pagtuturo. At panghuli, tutuklasin ang mga teknik sa pagpapatupad sa bawat yugto ng siklo. So, ano nga ba ang siklo ng pagpaplanong pang-instruksyon? Ito ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng kaalaman sa mga bahagi ng pagpaplano tulad ng kung ano ang ituturo, kung paano magturo, at kung gaano kahusay ang dapat malaman ng mga mag-aaral ang nilalaman pagkatapos ng aralin. Ang ibig sabihin po nito ay ang siklo ng pagpaplanong pang-instruksyon ay isang masusing proseso na ginagamit ng mga guro para masigurong epektibo ang pagtuturo. At ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo, kundi tungkol din sa pagsiguro na natututo ng mabuti ang mga estudyante sa bawat aralin. May 4 na siklo ng pagpaplanong pang-instruksyon. Ito ay ang una, mga layunin sa pagkatuto. Pangalawa, mga gawaing panturo. Pangatlo, estratehiya sa pagtatasa. Pang-4, refleksyon. Ang prosesong ito ay hango sa Understanding by Design Framework ni Wiggin at McTighe, 2005, na gumagamit ng pabalik na balangkas ng disenyo. Binabanggit ng proseso ang mga hakbang na kinakailangan sa pagpaplano ng pagtuturo sa silid-aralan. Ang ibig sabihin po nito, ang prosesong ito ay batay sa Understanding by Design Framework ni Wiggin at McTighe, 2005, na gumagamit ng tinatawag na pabalik na disenyo sa pagpaplano ng aralin. Sa halip na magsimula daw po sa mga aktibidad o pabalik na pagtuturo, ang pabalik na disenyo ay nagsisimula sa malinaw na layunin o resulta na nais maabot ng mga estudyante. Ang pabalik na disenyo ay nagbibigay prioridad sa resulta o layunin ng pagkatuto, bago ang mismong paraan ng pagtuturo upang masigurong lahat ng aktibidad at aralin ay nakatuon sa mga pangunahing layunin. Ang unang siklo ng pagpaplanong pang-instruksyon ay mga layunin sa pagkatuto o sa English ay learning objective. Ano ang dapat kong ituro sa aking mga mag-aaral? Ito ay maaaring ang mga kasanayan, kaalaman, o mga halaga na makikita sa dokumento ng kurikulum. Dito napagpasyahan ng guro ang nilalaman ng aralin. Ang mga layunin sa pagkatuto o learning objective ay tumutukoy sa mga bagay na nais matutunan ng mga estudyante sa isang aralin. Sa madaling salita, ito ay mga kasanayan, kaalaman o pagpapahalaga na inaasahan ng guro na makuha ng mga mag-aaral pagkatapos ng klase. Makikita ang mga ito sa mga dokumento ng kurikulum na nagbibigay gabay sa mga guro kung ano ang dapat ituro. Kapag nagdedesisyon ang guro ng layunin ng pagkatuto, napaplano niya kung ano ang magiging focus ng aralin. Halimbawa, ang paksa ay mga uri ng pang-abay. Ang layunin nito, una, matutukoy ng mga estudyante ang iba't ibang uri ng pang-abay. Kung ito ba ay pang-abay na pamaraan, pang-abay na pamanahon, at pang-abay na panlunan. Pangalawa, magagamit ng mga estudyante ang tamang uri ng pang-abay sa pangungusap. Pangatlo, makabubuo ng mga pangungusap na gumagamit ng iba't ibang uri ng pang-abay. Halimbawa, pang-abay na pamaraan. Ito ay nagsasaad kung paano ginawa ang kilot. Siya ay kumanta ng maganda.
Ang pang-abay na pamaraan ay kumanta. At kung paano naman ito ginawa, ay maganda. Kumanta siya ng maganda. Tumakbo siya ng mabilis. Pangalawa, pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan ginawa ang kilos. Halimbawa, dumating siya kahapon. Ang nagsasaad ng kilos ay dumating. At kung kailan naman niya ginawa ay kahapon. Pangatlo, pang-abay na panlunan. Ito ay nagsasaad kung saan ginawa ang kilos. Halimbawa, nagluto siya sa kusina. Ang nagsasaad ng kung saan ginawa ang kilos ay sa kusina. At ang kilos ay nagluto. Ang pangalawang siklo ng pagpaplanong pang-instruction ay ang estratehiya sa pagtatasa o sa English ay assessment strategies. Tukuyin kung paano maipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unawa at o paggamit ng mga layunin sa pagkatuto. Ito ang magbibigay ng mga ebidensya na kailangan ng guro upang masuri kung nagawang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. Ang ibig sabihin po nito ay isang paraan ng pagtukoy kung nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga layunin sa pagkatuto. Sa pamamagitan ng pagtatasa, makakakita ang guro ng ebidensya ng pagkatuto ng mag-aaral. At magagamit ito para malaman kung kailangan pa ng dagdag na tulong o kung natutunan na nila ng maayos ang aralin. Halimbawa, una, pagsusulit o exam. Pangalawa, pag-uulat o presentasyon. Pangatlo, pagganap o performance. Dito sa mga halimbawa na ito, dito makikita ng guro kung may natutunan o may naunawaan ba ang mga mag-aaral sa araling itinalakay ng guro. Bawat estratehiya ay naglalayong magbigay ng iba't ibang uri ng ebidensya na magagamit ng guro sa pagsuri kung nakamit ng mga mag-aaral ang mga layunin sa pagkatuto. Ang pangatlong siklo ng pagpaplanong pang-instruction ay mga gawaing panturo o sa English ay instructional activities. Paano turuan ang mga mag-aaral? Magpaplano ang guro para sa mga estratehiya sa pagtuturo at mga aktibidad sa pagkatuto na gagamitin sa silid-aralan. Isipin ang mga karanasan sa pagkatuto, impormasyon at mga mapagkukunan na kailangan ng mga mag-aaral upang makamit ang mga layunin ng aralin. Ang ibig sabihin po nito ay sa bahaging ito, pinaplano ng guro kung paano niya ihahatid ang aralin sa paraang epektibo at nakakaengganyo. Kasama rito ang pag-iisip ng mga aktibidad na makakatulong sa mga estudyante na matutunan ang aralin at maabot ang mga layunin. Dito, binabalangkas ng guro ang mga gawain sa klase na magpapalalim sa kaalaman at kasanayan ng mga estudyante. Halimbawa, pagbibigay ng lektura, pangkatang gawain, at panghuli, pagsasagawa ng mga aktwal na gawain o hands-on activity. Ang pang-apat na siklo ng pagpaplanong pang-instruction ay pagninilay o sa English ay reflection. Sinusuri ng guro ang mga nangyari sa pagpapatupad ng plano. Kasama rito ang reaksyon ng mga mag-aaral sa mga estratehiya, ang mga resulta ng pagtatasa, at ang mga mag-aaral na nahihirapang makisalamuha sa mga gawain o pagtatasa. Ang datos mula sa mga obserbasyong ito ay magagamit upang gumawa ng mga pagsasaayos at mapabuti ang susunod na plano sa pagtuturo. Ang ibig sabihin po nito ay pagkatapos ng klase, mahalaga para sa guro na magmumuni-muni sa kanyang mga naging hakbang sa pagtuturo.
Dito, sinusuri niya kung naging epektibo ba ang kanyang mga estratehiya at kung naintindihan ng mga estudyante ang aralin. Kasama rin sa refleksyon ang obserbasyon, kung sino ang nahirapan sa mga gawain at kung sino ang madaling nakaunawa. Mula sa mga obserbasyon, maaaring mag-adjust ang guro sa mga susunod na aralin. Dito na po nagtatapos ang aking talakayan sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood!